Matapos ihatid ang impormasyon at makatanggap ng mga utos mula sa Demon Emperor, lumisan ang Succubus Queen sa palasyo. Pagkaalis niya, naging seryoso ang ekspresyon ng Demon Emperor at nagsimulang mag-isip sa sarili, Emperador Dai, ano ba talaga ang binabalak ninyong mga tao? Samantala, sa loob ng sarili niyang palasyo, naguguluhan at pabulong na nagsalita ang Succubus Queen, ano ang nangyari sa lahi ng tao? Hindi ko ito iniulat sa Demon Emperor. Paano niya nalaman? Huwag na huwag kong matutuklasan kung sinong bastos ang naglabas ng impormasyon sa harap ng Demon Emperor. Kapag nalaman ko, hinding-hindi ka palalampasan ng Demon King na ito. Nagpatuloy siya sa pag-iisip, inutusan ako ng Demon Emperor na pumunta sa mundo ng mga tao. Ngunit ang mga God level na malalakas na tao ay hindi biro. Ayaw kong mamatay doon. Mas mabuting magpadala na lang ng isang clone. Ang halaga nito ay kaya ko pang bayaran. Habang nagbubulong ang Succubus Queen, isang marahas na ipu-ipo ang biglang sumulpot sa kanyang tabi. Mula sa loob ng ipu-ipo, isang halimaw ang mabilis na lumitaw. Nang makita ang halimaw, seryosong nagtanong ang Succubus Queen, "Hai Tian, anong ginagawa mo rito?" Direktang sumagot si Hai Tian, "Succubus Queen, alam kong ikaw ang kumokontrol sa Demon Worship Association. Gusto kong magtanong tungkol sa impormasyon ng taong si Lin Muyo." Nang marinig ito, lihim na natuwa ang Succubus Queen. Tumingin siya rito at nagsabi, "Eksakto, anong pagkakataon? Kititanggap ko lang ng utos mula sa Demon Emperor na maglakbay patungo sa mundo ng mga tao." Masaya siyang nag-isip, may isang utu-uto na naghatid ng sarili niya sa pintuan ko para maging scapegoat. Kumuha si Hai Tian ng isang napakalakas na top-grade magic stone mula sa kanyang inventory at iniabot ito sa Succubus Queen. "Ang Supreme Magic Stone na ito ay para sa iyo. Pakiusap, Succubus Queen, isama mo ang aking clone sa mundo ng mga tao sa pagkakataong ito." Hawak ang kristal, tuwang-tuwa ang reyna at nagsabi, "Walang problema, Demon King Hai Tian, napakagalante mo talaga." Ang kwento ay lumipat sa isang liblib at walang pangalang isla sa mundo ng mga tao. Isang malakas na porma sayon ang nabuo doon, at mga madidilim na demon purple crystals ang nagsusuplay ng enerhiya. Habang gumagana ang porma sayon, ilang tao ang nakayuko at paulit-ulit na bumibigkas ng aura sayon. "Sunugin ang aking kaluluwa, tupukan ang aking laman, manalig sa ating Panginoon, at ang buhay na walang hanggan ay mananatili." Habang pinapagana ang porma sayon, bigla itong kumislap ng marahas na kidlat. Kasabay nito, ang madilim na lilang enerhiya ay puwersahang hinigop mula sa mga katawan ng lahat ng nandoon at direktang pumasok sa porma sayon. Habang namimilipit sila sa sakit, unti-unti silang naglalaho habang sumisigaw pa rin ng parehong aura sayon. Ganap nilang isinakripisyo ang kanilang mga sarili. Nang maubos ang kanilang lakas at katawan, bumukas ang porma sayon. Mula rito, lumitaw ang Succubus Queen at si Hai Tian. Agad na sinuri ni Hai Tian ang paligid at sinabi, "Naramdaman ko na, nandoon siya sa dako roon." Winagaway ng Succubus Queen ang kanyang kamay at nagsabi, "Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay, Hai Tian." Mabilis na humarurot palayo si Hai Tian habang nagsasabing, "Maraming salamat sa pagdadala sa akin dito." Matapos makaalis ni Hai Tian, bumulong ang Succubus Queen sa isang malamig at nakamamatay na tono, "Tanga, nagmamadali siyang ihatid ang sarili sa kamatayan." Lumabas din ang Succubus Queen sa porma sayon at mabilis na lumipad pasulong. Ang kwento ay lumipat sa Haven City. Habang lumilipad sa himpapawid, tiningnan ng Succubus Queen ang lungsod sa ibaba. Ayon sa impormasyon, pumunta rito si Meng Anwen ilang araw na ang nakalipas. Umalis din siya agad, kaya dapat ay ligtas dito. Pansamantala, sa kanyang paglipad, napansin niya ang isang porma sayon sa ibaba. Ilang tao ang nagtatrabaho sa paligid nito at ang porma sayon ay nagniningning ng maliwanag. Napakalalim at misteryosong porma sayon. Ano ba talagang balak ni Meng Anwen? Bumaba siya ng kaunti at kinuha ang kristal na ibinigay ng Demon Emperor. "Bakit pa ako mag-iisip ng marami? Sundin na lang ang utos." Pinaganya niya ang kristal, at sa sandaling ma-activate ito, nagsimula itong maging purong enerhiya at unti-unting naglalaho ang sarili nito. Ang lilang enerhiya ng demonyo, nang walang anumang gabay o pagpigil, ay kusa at direktang pumasok sa porma sayon. Matapos matagumpay na mapaganya ang enerhiya,
nakangiting nagsabi ang Succubus Queen, tapos na ang gawain, hindi ba't napakadali nito? Ngunit, sa mismong sandaling magpakawala siya ng buntong hininga ng ginhawa, isang napakalakas na pulang kidlat ang biglang hamampos mula sa itaas at pinalibutan ang Succubus Queen mula sa lahat ng direksyon. Nang makita ang sarili na ganap na napapalibutan ng enerhiyang ito, nagpanik ang Succubus Queen at sumigaw, "Buisit, alam ko na hindi ito magiging ganito kasimple." Sa sandaling ito, lumitaw ang Shangxia Tower sa itaas niya, na naglalabas ng enerhiyang ganap na bumibihag sa kanya. Dahil nakulong sa enerhiya ng tore, desperadong nagpumiglas ang Succubus Queen at sumigaw, "Ito ang Shangxia Tower. Meng Anwen, kanina ka pa ba naghihintay dito para sa akin?" Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Meng. Pagkarating niya, tiningnan niya ang Succubus Queen at seryosong nagsabi, "Succubus Queen, masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo. Inasahan ko na hindi kayo mananatiling tahimik, kaya naglagay ako ng early warning system sa bawat porma sayon. Hindi ko lang akalain na habang nagpaplano lamang akong pumatay ng ilang maliliit na tauhan, isang Demon Queen pala ang mabibihag ko." Sa oras na ito, ang Reyna ay nakakulong sa isa sa mga porma sayon ng tore. Pinapakinggan niya ang mga salita ni Meng nang may takot, habang namumuo ang pawi sa kanyang mukha. Gayunpaman, tiningnan niya si Meng nang may seryosong ekspresyon at nagsabi, "Ang Reynang ito ay lumabas lamang dahil sa kuryosidad. Gusto ko lang makita kung ano ang ginagawa ninyo sa pagpapakilos ng ganito kalaking operasyon." Nang marinig ito, itinaas ni Meng ang kanyang kamay at malamig na nagsabi, "Ngayong alam mo na, maaari ka nang mamatay." Pagkatapos magsalita, pinaganya niya ang tore. Sa sandaling ma-activate ang tore, nagpakawala ito ng malalakas na pulang sinag at matinding presyon patungo sa Succubus Queen, dahilan upang ang kanyang katawan ay bumaon sa lupa. Ang matitinding pulang kidlat ay direktang hamampas sa kanyang katawan, na nagdulot ng malaking pinsala. Desperadong nagpupumiglas ang Reyna para protektahan ang sarili, ngunit dahil nakakulong siya sa loob ng porma sayon, hindi siya makatakas sa mga pressure-type attack ng tore. Tumingin siya kay Meng nang may sindik at sumigaw, "Meng Anwen, nababaliw ka na ba? Hindi ka ba natatakot na pasabugan ko ang clone na ito at isama ang buong lahi ng tao sa Haven City sa aking libingan?" Habang pinapanood siya, sinabi ni Meng, "Sumuko ka na. Hindi mo iyan magagawa." Sinubukan pa ring tumakas ng Succubus Queen, ngunit nabigo siya at ganap na nataranta. "Anong nangyayari? Bakit hindi ako makalabas?" Sinubukan niyang lumipad palayo, ngunit sa sandaling iyon, mas lumapit ang tore at muling naglabas ng napakalakas na presyon. Dahil hindi makagalaw sa ilalim ng bigat, pansamantalang natigilan ang Succubus Queen sa gitna ng takot. Nagsimula namang bumuo ang tore ng isang malakas na lightning-type attack. Nang makita ito, muling nagsalita si Meng Anwen habang ang Succubus Queen ay tuluyan ng nawalan ng kontrol at sumigaw, "Buisit na porma sayon, mawasak ka." Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang saysay. Ang kanyang katawan ay dahan-daang nawawasak, at mula sa bawat sugat, ang lilang enerhiya ng demonyo ay tumatagas. Nang direktang hamampas ang malakas na kidlat ng tore, malubha siyang nasugatan. Hindi siya agad namatay, ngunit nakaranas siya ng napakalaking pinsala. Habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang maglaho, desperado siyang nagsabi, "Tapos na. Ang clone kong ito ay babagsak na rito." Ngunit, habang naglalaho ang Succubus Queen, nagsimulang magkaroon ng paggalaw sa loob ng porma sayon sa ibaba, ang mismong porma sayon na humigop sa madilim na lilang enerhiya mula sa kristal kanina. Habang kumikilos ang porma sayon, ang madilim na lilang enerhiya ay nagtitipon sa paligid ng naglalahong katawan ng Succubus Queen. Dahil dito, sumigaw si Meng sa gulat, "Ano iyon?" Sa mismong sandaling ito, sa harap ni Meng, isang dambuhala at matayog na katawan na balot sa madilim na lilang enerhiya ang nagsisimulang mabuo. Kaya mga kaibigan, dito nagtatapos ang kabanatang ito. Anong mga revelasyon at plot twist kaya ang naghihintay sa atin sa susunod? Alamin natin iyan sa darating na episode. Magkikita-kita tayo sa susunod na video, kaya hanggang sa muli, mag-ingat kayo at paalam.